Today, we celebrate Sika's 30th year in the Philippines, forging a path to leadership and the legacy of service to the people of the Philippines. Forging legacy to Sika Philippines' 30th year and beyond. Good morning po sa lahat. Magandang umaga po mga kasika. Welcome po sa ating third webinar na entitled Kasika sa Struktura, Strengthening of Structures and Repair of Concrete. Thank you po sa mga nag-register po at mga nakadalo ngayong umaga na ito. Ang topic po natin ngayon ay Strengthening of Structures and Repair of Concrete. Makinig lang po kayo, relax lang po kayo dyan. Mamaya po may mga pa-games tayo sa mga makakasagot. Kaya sa mga diniscuss po nating mga products, ay lista po natin yan. Magagamit po natin yung notes natin para sa games natin mamaya. Siyempre with cash prize po ito. Yan. Magiging provided din po yung CPD unit certificate natin. Self-directed po ito. Pwede po natin i-apply sa CPDAS points po natin. Yeah. We are Sika po. Building trust beyond the expected. Sika is a specialty chemicals company with a leading position in the development and production of systems and products for sealing, bonding, damping, reinforcing, and protecting in the building sector in motor vehicle industry. 100 years na po ang Sika, then 30 years na po siya sa Philippines. We started in Switzerland with the first product of waterproofing. Ngayon po, we are expanded na throughout globally. This year, we acquired MBCC Group po. This enable us na makapag-provide pa po ng mas malawak na coverage po at makapag-produce ng better supply chain and channels po. So, ang mga MBCC products po natin, waterproofing products po, ay Sika na rin po, under one big brand. In 1994 po, kasama din yung Parex Davco Group na na-acquire. So, isa na po siyang under Sika din, one big Sika brand. Ang Sika po ay nako-comprise ng 8 markets. So, ang market po natin ay concrete. Ito po yung ating mga adhesive, admix, and other products for infrastructure projects po. Waterproofing products. Ito po yung membranes po natin. Polyurethane liquid applied membrane din po, mga joint waterproofing natin, water bar and mga swell bar. Roofing naman po, ang ating mga Sarnafil, ang ating fireproof na roofing with great solar index po. Building finishing naman po, yung mga products natin like EIFS, exterior insulation, finishing system po na nakakapagpaganda ng mga finish ng buildings natin while having insulation properties po. Magandang product line po ito ni Sika kasi sa tag-init po sa Pilipinas ngayon at maraming nagre-restore ng kanilang buildings. Flooring and coating naman po sa ating mga gloss na flooring, epoxy floorings, yan, sa mga car parks natin na ang requirement ay rubberized. Sealing and bonding po para sealants natin sa mga concrete gaps natin, seismic gaps, expansion gaps. Then bonding po para sa ating mga adhesive, usually sa mga architectural finishes na bonding natin. Engineered refurbishment po, market natin sa mga carbon fiber plates po, reinforcement through retrofitting using carbon fiber fabric and plates. Dito po natin papalakas pa yung strength ng ating mga existing structures. Then market industry po,
Ito po yung ating mga dampening for motor vehicles and silicone sealants natin for glass glazing po. Yan. Ito po, so konting review lang sa ating mga engineers na nag-handle ng residential works. How does a structure work po? Structure po is an assembly of materials given to support a certain load. So, pag meron po tayong building, ang mga live load and dead load po natin ay sinusupport po ng floor slab. Tayo po ay nakatayo sa isang floor slab at ating mga equipment, electrical and plumbing utilities are part of the dead load and supported by the floor slab. Then, nakapatong po siya sa beams natin na nagsusupport ng floor slab na nagre-resist ng ating mga vertical loads po. Then, ang beams po natin ay kine-carry ng columns na nagsusupport at nagtatransfer ng load sa footings. Then, nakapatong po lahat sa earth. Eto po. So, ang ating mga structures ay given by concrete. Ginagawa po using concrete. Bakit nga po? Sa tagal-tagal na ng panahon, concrete pa rin yung ginagamit natin. Dahil because of its properties, number one, strength. Because of its compressive strength, given in a few days, meron na siyang high strength. Then, it being durable, kahit po exposure sa weather, meron po siyang mga chips and cracks, kaya po siyang repair. And its versatility po ng concrete natin, kaya po natin siyang i-shape sa mga stairs, sa mga iba-ibang beam and suspended slab po natin. Then, our availability po, available siya readily sa anumang lupalop ng mundo na madali siyang ma-harvest. Then, cost effectiveness po, madali po siyang it being available, our concrete, ito po din ay cost-effective. Adaptability of our concrete is one of our biggest strength po dahil big advancement po sa atin ay pre-stressed concrete, meron na po tayong high-performance concrete, self-healing, then later di-discuss po natin yung mga admixture na hinahalo po natin sa mga concrete mix po natin. Ito po. Site mix ratio. Sa mga bahay po natin, pag gumagawa tayo ng bahay, usually sa site mix tayo or job mix. Dahil madali po siyang gawin sa mga small scale projects. Usual na strength po natin or type ng ating mga site mix ay M15. Ito po yung 1-2-4. Cement, fine aggregate, and coarse aggregate. M20 for 2,900 PSI, 1.5:3. M25, 1:1:2. Sa Pilipinas naman po, usual na ginagawa natin ay 1:3:3. Ito po yung 3,000 PSI. At minsan naman po, 1:2:3. Mas malakas po natin na mix. Depende po sa requirement. Pero, it is not always followed po. Hindi po yung standards ng ibang bansa, standard natin. At kada halo po natin ay magkakaiba po. So, it is best always to test your mix. Meron po tayong ASTM compressive strength of concrete to ensure yung strength ng ating mga halo every time na nagmi-mix po tayo. And our strength of mix will vary depending sa skill ng workers natin. Halimbawa po, ang worker po natin ay nahihirapan po sa paghalo, yung workability po ng concrete natin. Ang gagawin niyan ay lalagyan ng tubig para mailagay sa sa kanilang forma or formworks. Isa pang gusto nilang ginagawa or tradition po natin as common mistake ay adding more cement. Naniniwala tayo pag nilagyan natin ng semento ay lalakas po yung site mix natin. Pero hindi po. Dapat po pag naglagay ng semento, may proper ratio din po.
Then, another mistake is poor quality of aggregates. Minsan yung aggregate po na binibili natin ay may organic materials or masyadong wet or may mga mix, may mga dirt. So, our concrete mix is marami pong inconsistency. Yun po. Sabi po dito sa ACI 318-19, on a given site mix ratio, binago po nila yung water content po ng isang site mix. So, 15 MPa daw po ang strength ng 0.79 water cement ratio. Then, umabot ng 40 MPa ang strength ng 0.42 water cement ratio. So, marami palang strength gain, kumbaga, kapag ka na konti binawasan natin yung water cement ratio with the given job site mix. Next slide po. Great way para magawa po natin to is using admixture po. Ang admixture ay chemical na hinahalo po natin sa ating mga site mix na hindi po water, cement, or aggregates. So, ito ang chemical po natin na kaya niyang mag-alter ng composition ng ating mga site mix. Sikament NN naman po, ang ating ASTM C494 Type F. Ito po yung water-reducing high-range admixture natin. Kaya po niyang makapag-reduce ng water reduction of 25%. Earning the name po na super plasticizer. Kaya niyang mag-reduce ng water content while maintaining the workability, even improving the workability. So, hindi po, kumbaga, tumitigas yung halo natin, madali rin siyang i-apply kahit konti yung water content niya. This greatly reduces the risk of segregation kapag nagbubuhos tayo ng mga footing natin. Mataas po yung fall height. Nababawasan po yung risk ng segregation natin. Then, yung 28-day strength po natin ay na-improve up to 40%. So, sa study po ng Sika, sa mga trial mix po natin, sa isang Sikament na mix na wala pong admixture, meron po siyang 0.61 water content ratio. Ang strength po niya ay 17 MPa. Pero pag nilangyan po siya ng Sikament admixture natin, mababawasan po yung water cement ratio ng 0.43 na lang po. Pero tataas yung strength ng 27. So, 17 naging 27 at yung water content 0.61 naging 0.43. Available po ang ating Sikament NN admixture sa 5 liter, 10 liter, and 210 liter liquid and 150 gram powder po. Bag. Yan. Next problem po na na-encounter natin sa ating mga bahay. Ito po yung water ingress. Ito po yung overtime ay yung tubig nagsisip sa ating mga concrete structures. Gumagapang po siya para siyang seepage ng soil natin. Sa katagalan po ng continuous rain ay nag-i-ingress po yung tubig papasok ng ating mga bahay. Ang problems po na binibigay nito ay damage to aesthetics. Yung mga paint po natin ay lumolobo. Marami po siguro nakaka-experience niyan. Lumolobo po yung paint natin, nagbubutas siya, tapos nadadamage po yung utility natin. So kung meron tayong mga wallpaper, meron tayong mga electrical, yan, madadamage po ng ating water ingress. At yung pinaka ayaw po natin ay yung corrosion of reinforcement. Pag nababad po ng tubig yung ating mga reinforcement, ay nag-corrode ito at nag-expand. Pag nag-expand po siya, ay tinutulak na yung concrete palabas ng ating structure, causing it to spall and crack and further degrade. So, over time po of water ingress ng structures natin, humihina po siya. Our solution to this ay Sikalite. Sikalite is our waterproofing admixture
for mortar mix, for walls, floor toppings, joint mortar. This resulting to longer lifespan ng ating mga structures. Ito po ay available in 800-gram bag sa mga retails natin. Mostly gamit po ito sa ating mga mortars, sa mga walls po natin. Kapag ayaw na po natin mag-apply ng mga acrylic-based waterproofing. So, pwede siya outside ng walls, pwede siya inside po ng bahay po. Yan, next. Yan. So, natapos na po tayo sa mga ating concrete admixture po. Then, we can proceed na po sa why do we need repair of concrete structures. May mga repair methodology po tayo sa SICA. Reason po natin dyan ay compare po sa bagong construction ay mas madali pong mag-repair ng old structure kasi ito po yung nakakapag-replenish ng serviceability life ng ating mga structure. And madali po nating magagawa to kapag may consistent maintenance po yung structures natin every year. Every few years, meron po nagche-check ng mga quality po ng concrete natin, quality of reinforcement. All this with the reason na maging serviceable po yung ating mga structures. Importante pa rin po na habang meron pong gumagamit sa ating mga structure or mga bahay po natin, ay safe po yung mga tao na nandun. Palagi po natin i-check yung mga for cracks, for yung mga lumulundo or deflections po natin sa ating mga concrete structures, and even po yung mga seepage. Yan. Relevant standards and guides po natin sa concrete repair, ACI 318. Ito po yung building code requirements for structural concrete. ACI 546 naman po, Guide to Material Selection for Concrete Repair. ACI 224.1R ay ating crack control sa ating mga crack structures. And the AASHTO po as our guide for concrete mix. ICRI guideline naman po for determining the concrete surface preparation bago tayo mag-apply ng ating mga concrete repair. Then, DPWH Blue Book po sa mga infrastructure projects as our resource material, and the JICA Bridge Repair Manual po. Eto po. The success of concrete repairs depends on determining the extent of concrete distress or deterioration and developing a strategy to address the problem. So, number one po na dapat natin gawin sa ating mga nag-crack na structure ay finding the cause of the problem po. Kung ito po ay merong water ingress, kagaya po ng nabanggit kanina, or merong mga chloride corrosion po. Hanapin po natin yung problem na yun, stop po muna natin yung problem, then let's just find the proper repair method to restore our structure. Next slide. Concrete repair procedure po natin. Number one, reinforcement, corrosion protection. So, nabanggit po kanina kung patuloy po nagko-corrode yung reinforcement natin, lalagyan po natin siya ng protection po muna. Pwedeng tanggalin din po muna natin yung existing corrosion. Then, apply bonding primer po. Ito po yung pwedeng epoxy or pwedeng mga adhesive na mortar natin. Then, yung repair mortar po, step 3. Ito na po yung mga specialized products po natin na kaya mag-restore ng mga strength ng ating mga concrete structure. Step number 4 po, ang ating smoothing and leveling of mortar. Gusto po natin na mabalik yung serviceability ng structures natin and it being aesthetic po. And number 5, protection system. Gusto po natin na yung repair method po natin ay
Matagal po, hindi siya for short term lang. Usual repairs po ay nag-a-add ng decades po sa mga concrete structures po natin. Yan. So, concrete repair methodology. Una po, removal of damaged concrete. So, yung mga kaya pong tanggalin na ng kamay natin or yung nakikita natin na honeycombs na or yung separated na po sa structure ay re-remove po natin lahat hanggang magkaroon po tayo ng good concrete na makakapag-bond with our repair admixture. Then substrate preparation po, this varies from sandblasting, high pressure water preparation po, then application ng ating mortar either by shotcrete or manual application or form pour application po. Sa Sikament NN po, may tanong po sa Facebook Live natin kay Miss Mia. Sa Sikament NN, ilang liters po per cubic? Sa ating 150 grams po ng Sikament NN, for 40 kg bag po ng cement po natin. So, pag naghahalo po tayo, isang pack lang po yung kailangan natin. Then, mabibigay na po yung properties na nabanggit kanina. Yan po. Then, finishing and curing po ng ating repair mortar ay need siya mag-cure properly for 28 days or sa mga rapid curing natin, 7 days or few days lang. Next slide. So, ito po yung guidelines po natin for substrate preparation of substrate profile po. So, ito po yung guideline from ICRI, International Concrete Repair Institute. Number 1 po, mas tumataas po yung number, mas nagiging rough po yung surface natin, mas bonding po sa ating repair admixture. Number 1, sealers po, 1 to 2. Ito po yung slight na roughness po for sealers. Then, 2 to 3, ito po yung mga thin films lang natin. Yung mga like paint po natin. Then, sa 3 to 5 po natin, high build coatings po. Sa nagfo-fall under tayo sa 4 to 6 sa mga self-leveling toppings, ito po yung with epoxy adhesive, then our repair mortar. Syempre, yung mga grabe na po yung repair, ito na po yung sa 10 with concrete overlay and repair materials. Next po tayo. ICR guideline pa rin po, 310.2. Ito po yung methods natin para ma-achieve yung surface na required to bond our repair mortar. Ito po yung pwede nating i-grind ang ating mga surface with our grinder po. Then, pwede natin siyang i-pulverize. Pwede itong manual po. Pati yung mga impact natin. Then, ito po yung ultra high pressure water jetting para makagawa po ng cavities sa concrete natin na nakakapag-bond stronger sa ating epoxy grouts. Then, meron po tayong flame blasting which is hindi na po masyadong ginagamit sa Philippines. Ito po. Usual na bonding bridge or surface ng epoxy-based repair natin ay dry po ang surface natin. Usually, moisture content is less than 4%. Meron po tayong test methods to prove na less than 4% siya bago natin siyang i-apply yung epoxy-based bonding natin. Example po nun, yung Sicador 732, our epoxy bonding agent. Then, our repair mortar, Blanco 731. Next po. So, sa track assessment po, merong binigay na guide si ACI. So, si ACI 546
and ACI 224.1R. Meron po siyang guide na for crack width less than 0.5 mm and crack depth not indicated po. Ang assessment po dito ay superficial cracks lang. Ito po yung mga self-healing cracks ng ating mga hydraulic cement. Kapag encounter ng moisture or slight water po natin pag exterior, ay magre-repair na po siya ng kusa. It is generally not treated po ang mga cracks natin na to. Then, if ang crack width ay 1 mm, throughout the structure, ang assessment po natin dito ay structural crack. For thorough assessment po ito and evaluation. Hindi po natin muna i-repair hanggat hindi natin nakikita yung depth ng crack natin. Then, crack width of 0.05 mm to 6.4 mm with crack depth of 25 mm, repairable po ito through epoxy injection or routing and sealing. Of course, each evaluation po are for engineer's recommendation po sa inspectors natin sa site, our engineer in charge, dahil sila po yung reliable and knowledgeable sa ating projects. As per JICA Bridge Repair Manual naman po, meron ding process of determining cracks and procedure for repair. Dito po makikita natin sa superstructure cracks daw po, if a structural crack is 0.3 mm width, tapos less than 1 mm width, kapag ang spacing po ng cracks natin ay more than 200 mm and less than 500 mm, ito po ay for epoxy injection po natin. Kapag ang width naman po ng cracks natin ay more than 1 mm in two directions and ang spacing po is less than 200 mm po, ito naman po ay for epoxy injection, caulking, and carbon fiber sheet plate bonding. Meron pong gumagamit ng parehas po epoxy and carbon fiber sa ating mga previous projects. For non-structural crack naman po, ito po yung 0.3 mm width with one direction na ang space po is more than 500 mm. Ito po ay for epoxy coating po. Then, dito naman po sa substructure din, same lang po, ang naiba ay hindi tayo nag-apply ng carbon fiber sa crack width more than 1 mm, two directions, and less than 200 mm spacing. So, according to the JICA Bridge Repair Manual, epoxy injection and caulking lang po sa substructure parts. Ito po. Next slide. Ang product po natin available for true and true cracks. Ito po yung dulo to dulo ng ating mga structure. Ito po yung Sicador 752. Ito po ang low viscosity epoxy, flowable po. Pwede po nating ibuhos. For crack width 0.1 mm to 6.4 mm. Specification guide po natin dito ay ASTM C881. Standard specification for epoxy race, resin-based bonding system for concrete. Ang test method po na ginagawa natin ay bond strength by slant shear, ASTM C882, PSTM D695 compressive properties. Then, pumasa po siya sa ACI 546 na nabanggit kanina, concrete repair guide. So, Sicador 752 po yung binubuhos po natin. Pwede rin po siyang injection. And meron po siyang waterproofing capabilities po. So, kapag ang crack natin ay required sa drainage or ating mga water tanks, ito po ang recommendation po natin. Then, next po, for thermal cracks, structural cracks, and voids, meron po tayong Sicador 31CF normal. Ito din po yung ginagamit natin for epoxy patch repair up to 30 mm. Ang repair procedure po natin for
this crack ay nag-V-cut tayo or routing sa ating mga cracks. With the depth of not less than 30 mm, not more than 30 mm per pore po. So, ito po yung nag-fall under sa ASTM D4541, pull of bond strength as adhesive po sa ating mga cracks. And C1059 latex agents for bonding fresh to hardened concrete. Pwede rin po siyang for bonding agent natin. So, very versatile po si Cador 31 CF Normal. Listed din po siya sa DPWH Blue Book, Item 719, Epoxy Resin Based Bonding System for Concrete. And also in DPWH Item 740, Structural Concrete Injection and Crack Repair. Next slide po. Kung ang problem naman po natin sa ating mga projects ay cold joints po, meron po tayong Sicador 732 as bonding agent. Ito po yung nabanggit kanina na for dry substrate po, bonding agent repair. Ang adhesion strength niya ay 12 MPa adhesion sa steel and 1.5 MPa assuming concrete failure po. Ito po yung for cold joints natin, vertical and horizontal po. Ang test method po natin for this ay ASTM C882 bond strength by slant shear, din po ASTM D695 compressive properties of rigid plastics, ASTM D4541 pull of bond strength. Siya po ay pumasa sa ACI 546R concrete repair guide po as bonding agent po. And ASTM C881 standard specification for epoxy resin based bonding system for concrete. Ito naman pong product natin for overhead repair or ating mga repair for structural mortars ay Langco 731. Ang ating fiber reinforced patching mortar with 5 mm to 50 mm thickness per application po. So, mostly gamit po siya sa overhead repair and sa ating mga beams with spalled concrete po. Ang ginagawa po nating repair procedure ay tatanggalin po yung bad concrete natin, lalagyan po ng Sicador 732 plus Langco 731. DPWH Item 719 listed din po siya, epoxy resin based bonding system for concrete. DPWH Item 740, structural concrete injection and crack repair. ASTM C1059, latex agents for bonding fresh to hardened concrete. Yan po. Ito po. If ang problem po ng ating structure ay honeycomb or void filling po, halimbawa po nagbutas tayo ng anchor bolts po natin, nagkamali po tayo ng butas. Ang nabutasan po natin ay near po sa ating reinforcement. Kailangan po natin siyang i-fill. Pwede po ang Sika Grout 212. So, ito po ang high precision non-shrink grout po natin. Self-leveling din po siya. Hindi natin siya kailangang i-vibrator. And non-shrink po siya kapag gamit natin sa mga closed spaces po natin. Ito po ay may strength na 6,000 to 8,000 PSI as required by ASTM C1107. So, sa mga test po natin, umabot siya ng 60 MPa ang Sika Grout 212 with 8,700 PSI. Ang test method po natin ay ASTM C109 compressive strength for mortar for non-shrink grouts. ASTM C1107 standard specification for packaged dry hydraulic cement mortar, non-shrink mortar po. Siya po ay specified. Pasok po siya sa specifications ng ASTM na yan. Then, ito po ay DPWH listed din po under Item 727 non-shrink grout.
Siya po ang gamit usually for bearing pads po natin sa bridges. Then, sa mga infrastructure projects po natin, base stick grouting po or high precision grouting po ng ating mga equipments or machineries. Sikador 212. Most likely po narinig na po natin yung Sikador 212, Sikagrout 212, ang ating Nanshing grout. Very versatile siya. Meron pang gumagamit ng repair methodology. Gamit po ang Sikagrout 212. Next slide po natin. Marketing video po ng ating Sikagrout 212. Panoorin po natin. Ang ating Sikagrout 212. May tanong po dito si Sir. Yes po, si Sir Kevin Opolensya, need po ba ng yellow? Yes po, kailangan po nating ma-maintain yung grout mix po natin na less than 20 degrees Celsius. So, sa panahon po natin ngayon, medyo mainit po. Need po natin ng yellow. Kasi po, nababawasan din po yung nadadagdagan po, uminit po yung temperature ng halo natin kapag kami mix po natin. Yon po. So, may mga tanong pa po ba para sa ating mga Facebook viewers po? Okay. Kung wala na po, ako naman yung may tanong para sa ating pag-games, para sa araw na to, sa ating webinar, meron po tayong chance to win prizes po pag nasagot natin yung mga questions po natin. So, magpapakita lang po ako ng mga pictures, kagaya nito, then di-describe po natin kung ano po yung kailangan ng contractor or yung project po natin. Then, i-comment po natin sa ating Facebook Live kung ano yung product na applicable sa kailangan nila. Okay, ready na po ba? Need lang po natin mag-comment sa Facebook. Then, babanggitin ko po kung sino yung nanalo. Okay po, question number 1 po natin. Ito po ang contractor daw po ay nagkaroon ng column, then need po na ng site, ang site mix po niya ay need po ng stronger strength po.
hindi daw po pumasa, sabi po ng ating designer. Naghahanap po siya ng solution para mataas po yung strength ng concrete mix niya, pero maintaining workability. Dahil po meron siyang mga beams po sa ilalim. Kailangan lang po nating isagot po yung product po na applicable sa problem ni contractor. Okay po, yun. Tama po si Sosa, si Kament NN. Ito po yung ating site mix and mixture na nag-increase po ng strength ng ating mga halo but maintaining workability po. So, si Sosa, chat nyo lang po yung Facebook page po natin. Then, we will coordinate you for your prize. Yan, congratulations po, ma'am. Okay, next question po natin. Contractor po, surveyor side, nagkamali po ng survey. Ang nabutasan po for anchor bolt ay malayo po sa required na pepwestuhan ng base plate. So, meron siyang naiwan na butas sa kanyang building. Ano po yung pwede natin gamitin na Sika product for this? Tama po si Sir Kevin. Opolensya, Sika Grout 212 for void filling and crack filling po natin. Ito po yung pag nagkamali ng holes po natin, pwede po natin siyang i-fill sa ating mga butas. Comment lang po sir sa message lang po sir sa Facebook page po natin. Sila po ang makikipag-coordinate sa'yo for your prize. Solid. Ginagamit daw sa kanila yan, kaya pala alam na alam ni sir. Okay po, next. Problem po natin for question and answer. Sabi daw po ng requirement ng project, ito po ay solid pedestal, meron pong crack na 6 mm width. Tapos need po niya through and through. Need po niya mag-pour. Ayan, ang bilis po sumagot ni Miss Rosemary Mancol. Tapusin ko lang po yung problem. Through and through cracks po siya, tapos need po mag-form and pour sa structure niya for crack repair. Ang sagot po ay Sikador 752. Tama po si Miss Rosemary Mancol. Message na lang po us on Facebook. Okay, next question po. Nagbaklas po ng forma si contractor, tapos nakita niya na kay Miss Jocelyn po, Sikador 42, hindi po kasi siya, mas flowable po yung Sikador 752 for form and pour, and mas po yung product natin. Tama na si Mr. RC nakita niya pa lang. Nagbaklas po si contractor ng forma, nakita po niya na yung surface niya may konting defects at hindi po pumasa sa requirements. Tapos need po niya patching. So, ang pwede po niyang gamitin ay ating epoxy patching repair mortar, Sikador 31 CF normal. Yan. Congrats po kay Mr. RCG. Ito po ang last problem natin sa ating question and answer. So, dalawang product po ito. Dapat parehas po nyo i-comment. Nagkaroon po ng spalling sa soffit ng slab po sa isang bahay dahil po sa corrosion ng reinforcement niya. Magre-remove po siya ng bad concrete, tapos ipiprepare niya for ICRI standard. Ano pong product yung gagamitin niya? Dalawang product po ito na gagamitin niya for spalling repair ng kanyang soffit. Buuin po natin yung
yung name po. Wag lang po yung number. Yun. Tama po si... Tama po si Miss Jade Nicole Acha. Sikador 732 for banding adhesive po. Then, Langko 731 for ating repair mortar. Ang gagawin po dito ay re-remove po yung bad concrete. Tatanggalin po yung corrosion ng metal po natin. Isa-stop po yung corrosion. Lalagyan ng coating. Then, Sikador 732 as banding agent, ipapahid po siya. Tapos, papatchingan ng Langko 731 ang ating fiber reinforced repair mortar. So, congrats po sa mga nanalo. Again, pag tapos po nito, i-chat lang po natin yung Facebook page po natin. Then, sila po makikipag-coordinate sa inyo for your prize. Okay po, yun lamang po. Maraming salamat sa mga umattend. Kung meron pa po kayong further questions sa inyong projects or sa aming mga products, please contact me po. I am your specifications engineer for Sika. You can also contact here our specifications architect, Miss Mary Marquez, and our TM manager for engineering refurb, si Engineer Christian De Malibot. Nandito po yung contacts po namin. And also, you can follow us din po sa ating Facebook page. And you can check out po ang products na diniscuss po natin through our e-commerce, Shopee store, and Lazada store. Abangan lang din po natin ang ating upcoming webinars sa Facebook page po natin. Tapos ang ating certificate po for CPD points ay para po sa mga nag-register po sa Google Docs po. So, kailangan po natin mag-register, full name po, wag po natin gamitin yung mga nickname po natin. Tapos yung email po na isisendan po namin certificate. So, pag meron po kaming na-miss out na hindi po kayo nasendan, ay nakita po namin na may mali sa sa nickname po ninyo. Tapos, kontakin nyo na lang po namin. Kontakin nyo na lang po kami para mabigyan namin kayo ng certificate. Yun lamang po. Thank you po ulit sa mga umattend sa webinar natin today. Sana po marami kayong natutunan. And for further questions, please contact us. And kung wala naman na po, i-check out nyo na yan sa ating Shopee and Lazada stores po. Marami pong salamat. Thank you po ulit. Hanggang sa muli. Let's take a look back at Sika's long history of innovation in becoming a global solutions provider. With a leading position in the development and production of systems and products for flooring, sealing and bonding, damping,